kukuha sa inyong tagsa-tagsa ka Bible, open in the book of 1 Corinthians. Unang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 19, hangtod sa 20, gihangyo ko kamo sa pagtindog. Nindot ning mulingkod ta, nga gikan tang nagtindog. Okay, nakita na si Iman. 1 Corinthians chapter 6, verse number 19, down to verse number 20. Okay, so ato kining dunganon sa pagbasa. Okay, so verse number 19, everybody read. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. Verse number 20, everybody. For ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God. Shall we pray? Precious loving Father, Lord, salamat Ginoo, niningtak na sa kabuntagon. Salamat Ginoo sa pag-uban nimo sa among pagkatulog throughout the week. Salamat Ginoo nga ikaw nag-uban na bati namo ugad ay imong faithfulness, even ugad ang imong gugma. Hangtod karon kami nakapadayon pa, nakasimba diya sa imong ngalan namahan. Busa Lord, ninintak na sa kabuntagon akong pag-ampo nga ang balaang espiritu Ginoo magalihok sa among taliwala, labi na sa pagtudlo, pagwali, pagpasabot sa imong pulong. I ask the power of the Holy Spirit, O God. Empower me, guide me, O God, as I preach, teach your word. And I pray nga ang imong pulong masabtan nila sa simple o gyano nga pamagi. Una sa tanan amahan, please Lord, pasaylo ami sa among mga sala nga nabuhat nga wala ka malipay. Ikaw Ginoo magatabang sa matag usa, badlunga ang buhat sa kaaway. In Jesus name we pray. Amen and amen. Magkalingkod kamo. Okay, so kining nga verse kung ato ning sabton, kung atong tun-an kini, naay tulo ka important truths nga gipasabot ni Paul niini. Kung atong sabton, verses number 19 down to verse number 20. But first, kanana sa verse number 19, klaro kay diha, ang ingon ang Biblia, okay, what? Okay, know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you. So, number one truths nga gipasabot ni Paul diha, the Holy Spirit lives inside every believer. No, the moment nga gidawat nimo si Kristo, ato gyud nang hinumduman nga ang balaang espiritu nagpuyo na sa ato, or your body is compared to a temple, a holy place where God dwells. So when a person is saved, the Holy Spirit takes residence or nagpuyo na siya in our body. Hello? So busa this morning, atong pagatunan ang buhat sa balaang espiritu sa Kristohanon. And by the way, no, Holy Spirit is a third person of the Godhead. Okay? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And these three are one. In 1 John chapter 5, verse number 7. No? So number one truth nga gipasabot ni Paul diha, nga dapat usab masabta nato, the Holy Spirit lives inside every believer. Ug nagsugod na nga ang balaang espiritu mipuyo na sa ato ang kinabuhi the moment nga gidawat nimo si Kristo. Are you saved this morning? Say amen. Diri naman dapita, no? Are you saved this morning? Say amen. Murang nitingog na diri dapita. Luwas na gyud. Kanina hapit pa to. Karon luwas na gyud. Okay, are you saved this morning? Say amen. Amen. Dapat ikalipay na to na. Amen. Kay, well, pastor, wala man ko yung material nga butang, wala man ko aning iPhone 17 karon nga mga Pro Max, Pro Mix. Pero sige lang, basta kay luwas ka mo na importante. No, bahalag, wala kay unsa man ang mga importante nga unsa man ang mga material nga butang, basta kay naalang kay Holy Spirit sa imong kinabuhi. Amen. The moment nga gidawat nimo si Kristo, imo siyang gituuhan. Ituuhan nimo ang iyang pagpalansang sa krus bayad sa atong mga sala. The Holy Spirit takes residence in our body. The Holy Spirit lives inside every believer. And then ingon si Paul diha, and ye are not your own. Subot pasabot ana, believers
are no longer the owners of their lives. Dili na kita may tag-iya ni ining kinabuhi. Yes, sa diha nga wala pa nato gidawat si Kristo. Unsay gusto nato, hala tanang sala, buhaton. Pero hinumduman nato, the moment nga gidawat nato si Kristo, dili na kita may tag-iya ni ini. Busa, we don't have the right to use our bodies however we want, whether morally, spiritually, or physically. Nga naman, because Jesus paid a price for you. The Bible says, you are bought with a price. Subot, pasabot, nag-refer na siya sa sacrifice pag-antos ni Kristo dito sa cross. Ye are bought with a price. O kana siya, His blood paid the full price of our salvation. Because of that, we are God's possession, not our own. So atong inumduman, atong hisgutan karon, ang buhat sa balaang espiritu sa atong kinabuhi. So atong inumduman nga ang balaang espiritu walay kalahian kang Hesus ug sa amahan diha sa pagka-Dios. Dili ni siya, pastor, asa may mas gamhanan ana pastor. Asa may mas gamhanan na parihara na sila, walay kalahian. Pero sa trabaho sa kaluwasan lahi-lahi sila og trabaho. Okay? Pero walay ingon nga mas labaw muna ingon karon ng uban nga ay pastor mo sangpit una tani mo sangpit sa tani mo una gitag dool sa mama kay kaning mama mao na man muhangyo sa anak. Okay? Pero atong hinumduman walay kalahian ang balaang espiritu kang Hesus ug sa amahan diha sa pagka-Dios. Okay, please open. Okay, kung ma-flash sa screen, 1 John chapter 5 verse number 7. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Kanang word diha, it refers the Lord Jesus Christ. So siya misulod sa kasing-kasing sa tawo, human siya midawat kang Hesus, ingon nga manluluwas. Galatians chapter 4 verse number 6. And because ye are sons, okay, sons, no? Mga kaanakan, sa diha nga gidawat nato si Kristo, kita ni, and ye are sons. God had sent forth the Spirit of His Son, into your hearts, crying, Abba, Father. Kanang ye are sons diha nga praise, nagpakita na siya, nagpadayag na siya sa ato ang bag-ong posisyon, atubangan sa Dios o ato ang relationship diha sa Ginoo. Pagkaanindot pamanandungon nga gitawag na tag anak sa Dios. John chapter 1 verse number 12, but as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God. Pagkanindot pamalandungon niya no? Nga sa diha nga gidawat nimo si Kristo kay kita biya sa una nagtuo bigyud ta nga tanan tao anak sa Dios. Maunay pagsabot gyud nato. Pero salamat ta nga ang Biblia gaklaro o gasulti nga kadto lamang na ay relationship sa Ginoo maudtoy anak sa Dios. Amen. Hello. Okay. No? Ye are sons shows our new position. Anak yun, anak ang gigamit nga term pagkaanindot niya na. Kabantay no, kabantay ta nga bisag ang anak makasala, gigugma gihapon nimo. Pero parente igagaw makasala, di na taga-agsudan. Di na imbitaron og birthday. Wala ba mingon ang Bible nga sa diha nga gidawat nimo si Kristo na himo kang parente sa Dios. Nahimo kang igagaw. Pero ang gisulti sa Bible anak. Wow, pagkaanindot yan Okay? Yan, ang balaang espiritu adunay buluhaton sa atong kinabuhi samtang kita nag-alagad si Ginoo. Unang yun ang Biblia, what? Know you not that your body is the temple of the Holy Ghost. Now, unsa may mga butang, okay, dali ara katuyok sa oras, okay? Unsa may mga buhat sa balaang espiritu sa atong kinabuhi. Number one, okay? Romans chapter 5 verse number 5. And hope make it not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. Number one, okay? Number one, naghatag siya sa kasiguruhan sa kaluwasan. Amen? Kita gali, pag makapanag-iya tag
yuta. Dapat yun naagyud tay titulo. Amen? Dili ka kasulod sa eskwelahan kung wala kay, isulti ba no? No ID, no enter. Dili ka pwede pasudlon. Kung wala kay ID ayun na lag-enter. Kano may enter pa man ka. Okay? So ang Holy Spirit naghatag siya sa kasiguruhan sa kaluwasan. The Bible says, "And hope make it not ashamed." Kaning paglaom nato karon nga nabatunan, this means the hope we have in Christ will never disappoint or embarrass us. Bot pasabot, kining paglaom nato karon diha sa Ginoo, dili ta mapalaw niini ug dili gyud ta maulawan niini. Bisag unsay nahitabo ang atong paglaom, dili ta pakyason niini. Titus chapter 1 verse number 2, in hope of eternal life. Kuha ko masayop. Okay? In hope of eternal life. Kini nga paglaom sa kinabuhing walay katapusan, which God that cannot lie promised before the world began. That's why, and hope make it not ashamed. Kining paglaom ni mo karon, paglaom na to karon diha sa Ginoo, dili ta pakaulawan niini. Mao na atong barugan ang ato ang pagkakristohanon. Barugan na to ato ang kaluwasan. Amen? Kaya naabya karon makita, no? Daghan kay na sa social media, makita nato nga lain-lain lang klase nga teaching sa kaluwasan. No, ang uban di sila motuo nga ang kaluwasan, once saved, always saved. No, kanunay lang sige lang ang kaluwasan, sige lang dawat. Imong hunaw-naon murag nahug og binuang. Okay? So dili sama sa paglaom niining kalibutan nga pasakitan ra ka. Kanang gilaom nimo karon, kanang paglaom nato sa una, pareha sa una nga sa kalibutanon nga paglaom ay pasakitan rata. Pero salamat kining paglaom nato diha sa Dios, dili gyud ta pakaulawan niini. Dili gyud ta palawon niini. Panahon sa kalisod ug katalagman, no, ang mga tawo nagsangpit og Ginoo. Apan sayop nga Ginoo ang gisangpit ug wala tay malaom sa sayop nga Dios. Wala tay malaom ni ana. Christian hope is not a wishful thinking. Ang paglaom sa Kristohanon dili ni tinguha lamang. Kini usa ka kasaligan nga pagpaabot nga nagasalig sa saad sa Dios. God will fulfill what He has promised. Amen? Unsa man na, pastor? Eternal life, salvation, His presence. So, we will not be put to shame for trusting Him. Tungod kay siya buhi ug tinuod nga Dios. And hope make it not ashamed. And then, next praise. Because the love of God is shed abroad in our hearts. Shed abroad, buot pasabot ana nga praise. Kana bitang shed abroad. Ano man to? Okay. The love of God is shed abroad. Buot pasabot ana, gibu gyud nga walay kana bitang limit ba? Buot pasabot, generously or overflowing. Ang gugma sa Ginoo, gibubo nga rikanato nga nagawas. Amen? No? Gibubo nga nagawas ang gugma sa Dios sa atong kinabuhi. God does not show His love from a distance. Dili ning gugma bitaw nga kanang LDR ba? Mantay mo ng LDR? Ano sa meaning sa LDR? Kasagaran karon ang relationship sa mga young people, LDR ko no. Ano sa meaning sa LDR? Kanang siya, kanang naa ka diri, siya nailain dito. Sakita na eh. Ang gugma sa LDR limitado lang. Di ba? Pero ang gugma sa Ginoo dili LDR eh. Gibubo generously. Shed abroad. Overflowing. Una pa'y usa kanta na nga kung wala ang gugma, ang dagat mamala. Kung ang gawali si Pastor Dodoy, kung wala, magluto gali nga wala na gugma. Ito gila ito, no? Maugid din na timayla na to. Sa managti ayon, nga kung ang bana gali, pagkaon na nimo, imong bana galuto, pagkaon gali, murag parat na.
Murag delikado ni da. Baliko na po nato ning I love you. Kay nawa ang gugma ni. Pagtilaw ni mo tinulatab-ang man ni. Agoy, ang nagluto wa nay gugma. Delikado ni. Oh, may balaan day diha. Okay, so inun-ana ang gugma sa Ginoo. Because the love of God is shed abroad in our hearts. Now, we experience God's love personally, not just theoretically. And then, next phrase, by the Holy Ghost, which is given unto us. The Holy Spirit is the one who makes God's love real and experiential in our lives. He assures us that we belong to God. The Spirit produces assurance, comfort, and confidence in God. Nga paminaw ni mo, murag kani atong gibuhat, murag bitaw. Oh, mao na kung atong pag-alagad bitaw sa Ginoo, nag-apas lang tag-pikpik sa pastor, panahon nga di ta mapikpik, mo na ma-discourage ta. Pero tungod sa tabang ugiya sa balaang espiritu sa atong kinabuhi, we have confidence in Him. We have assurance in Him. Amen? The Holy Spirit works inside the heart of a believer to give confidence and certainty that they truly belong to God and are saved. He confirms within us that we are God's children and that our salvation is real. Now, the Holy Spirit gives assurance of salvation by telling our hearts that we are God's children. Salamat ta na ipulong sa Ginoo. Pinaagi sa tabang sa balaang espiritu, nasabtan to ning pulong sa Ginoo. Amen? And then, changing our desires. The Holy Spirit changes our desires. Kinsa gud tao'y ganahan mubasag Bible sa una, oy. Unang sa diha, bitaw, kung tinuod lang ta nga luwas, kung dili bitaw ta makabasag Bible, kulang yun atong Kristohanong kinabuhi. Because the Holy Spirit changes our desires. Hello? Munang panahon sa adlong Domingo, kung dili galit ta makasimba, mag-alimpasa ta. Amen? That's giving us a relationship with God. Okay? So number 1, the Holy Spirit, naghatag siya sa kasiguruhan sa kaluwasan. And hope, make it not ashamed. Kining paglaom na to karon. Ayaw na usba, kay dili ta palawon na, dili ta pakaulawan ni ina. Amen? The Bible says, kung si Kristo wala mabanhaw, atong pagtuok kawang. Pero salamat si Kristo na banhaw human sa ikatulo ka adlaw. Kining gibuhat kanang pag-alagad nato karon, kanang pag-alagad nimo karon, padayon lang. Ano man, dili ta, no? Because the Bible says, and hope make it not ashamed. Kung naglaom kag reward sa imong pag-alagad diri sa kalibutan, padayon lang. Why? Because God will fulfill His promise. Amen? Next, number 2, di ta magdugay. Number 2, Romans chapter 8, verses 9 to 10. But ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so, be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. And if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. So, duha ka na ay 2 kinds of identity nga gihisgutan diri. Okay? So there are 2 kinds of si Paul gipasabot niya duha ka klase, no? Duha ka klase nga pagkinabuhi. Makita na to diha, but ye are not in the flesh but in the Spirit. It is the life of flesh. Pagkinabuhi diha sa unod, and then pagkinabuhi diha sa balaang espiritu. In the flesh, both pasabot, controlled by the point number 2 na ta. Point number 2, ang balaang espiritu naghatag siya og kasiguruhan sa atong pagkaanak og pagka-manununod sa Dios. Okay? In the flesh, 2 kinds of living, 2 ways of living, controlled by the sinful nature, living apart from God. And in the Spirit, controlled and guided by the Holy Spirit. So sa verse number 9, naigitawag diha new identity. Bag-o nga timailhan ba? Verse number 9. Okay? But ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that, the Spirit of God dwell in you. Now, if any man
have not the Spirit of Christ, he is none of his. So sa diha nga si Paul mingingon, ye are not in the flesh. Aminaw. Ingon si Paulo, but ye are not in the flesh. Subuot pasabot niya na, we are no longer ruled by the sinful nature. Yes, matag adlaw masipyat makasalata. Mo nang miingon sila, himuon na lang nato ning di ko mo to pastor nga maluwas ta. Once saved, always saved. Di ko mo tuwa na pastor. Mao na ilang himuon nga, basi mao na himuon nila nga yawi susi nga magbuhat gihapon og sala kay maluwas raman day gihapon. Mo nang naay gitawag sanctification. Unsa man na pastor? We are set apart. Amen? Kung tinuod lang ta nga luwas, kung tinuod lang nga gidawat nimo si Kristo, the Bible says, ingon si Paul, ye are not in the flesh. Unsa may gusto sa flesh? Unsa may gusto sa flesh? Dili ta matagbaw sa una kung di ta makainom og red horse. Unod man na. Di ba? Unsa ba gyud? Adlong Domingo atong una-una, ka taron maligog dagat da. Asa ka taron maka. Kay pista ron. Pista, no? Pagyod. Disco. Pagyod. Grabe, klarohon na to ni kay sa unod man na, di ba? Hello. Sa ato pa kung namista gihapon ka. Unod na ha, dili binas Ginoo. Amen. Unsa bagad? Sa una, tagsa kakaha. Karon unsa naman? Maglikit na lang ka og kuan. Dahon sa lumboy. Wala na. Hello. Ano man kay kanang mga butanga sa unod mo na. Muna ingon si Paul, ye are not in the flesh. Yes, nagpuyo pa tani nitong unod. But atong hinumduman, we are no longer ruled by a sinful nature. Amen? The reason why? Because the Spirit of God dwells in you. Sa una, ampay ba kayo na ito na? Pero karon ko tinuod lang tang luwas panahon nga makabuhat ani ana makonsensya taw eh. Amen. Makonsensya gyud ta. Pastor sa Bible magud pastor na magoy red horse. Revelation na bi red horse. Pero judgment na ha. Judgment na during sa tribulation katuon magud may prophecy. Red horse eh. Biblical yung red horse. Judgment na ang giskutan ni ana. Okay? And then, if someone does not have the Holy Spirit, klaro kayo, no? Kung wala niya ang balaang espiritu, the verse, klaro kayo, they do not belong to Christ. They do not belong to Christ. Having the Spirit is the evidence of true salvation. Not the church. Not membership, not or external religion, not good works. But mapamatud ana, usa ni ana is the Holy Spirit. Because the Holy Spirit is the mark of a true believer. Amen? Muna gitawag sa verse number 9, that is our new identity. Amen? Ang Kristohanon, tinuod lang kang lawas, ingon si Paul, ye are not in the flesh. Dili na ta kontrolar sa atong unod kanang duha ra man na, no? Flesh and the spirit. And then naapoy gisgutan diha sa verse number 10. Mao ni ang bag-ong kinabuhi, new life. Okay? Verse number 10.
Okay, verse number 10 now. And if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness. Kanang if Christ be in you, no? Klaro kay diha, if you are saved, Christ dwells in you through the Holy Spirit. And then the body is dead because of sin. Sa may buot pasabot niya na, pastor. Yes, kani atong lawas still affected by sin. Your body, your physical body is still affected by sin. Mo nang kini atong lawas, naagi panahon bisag Kristohano na ta, may mga panahon gyud nga batio nato ning kana bitang mo resulta nagsakit tungod sa sala nga gibuhat nato sa una. Hello? No? Nagkasakit ta karon kani atong kwan kaning usahay, miingon ko sa mga babusulan, kani atong usahay nga kana bitaw maglisod na tagsabot, kani atong utok ang gisuputan na tungod man ni sa una sa bisyo. No? So, your physical body is still affected by sin. Well, manang we still get sick, weak, and eventually die. Resulta sa sala. But salamat ta. No? But the spirit is life because of righteousness. Even though the physical body is dying, but the Spirit gives spiritual life because Christ has made you righteous before God. Monang yes, kining physical body na to, but maluyan eh. Ano, ang uban resulta sa sala nga atong gibuhat sa una. But salamat ta that the Spirit is life because of righteousness. The Spirit gives spiritual life. Yes, matagos na to, mamatay ta, pero salamat. The Spirit gives spiritual life because Christ has made you righteous before God. And then, next, Romans chapter 8, 16 to 17. The Spirit itself, Romans 8, 16, verse number 16. Okay. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. And if children, then heirs of God, and joint heirs with Christ, if so be that, we suffer with Him that we may be also glorified together. So ang balaang Espiritu mao'y naghatag og kasiguruhan sulod nato nga kita tinuod na nga mga anak sa Dios. Tungod kay anak ta sa Dios, pinaagi kang Kristo, kita usab manununod sa tanang saad og panalangin sa Dios. Lakip na ang kinabuhi nga walay katapusan. Amen? Wa ba mo nalipay ni ana? Diri sa kalibutan ang mga anak mag-ilog, mag-away tungod sa katigayunan. Pero salamat di na nato kinahanglan awayan pa ang katigayunan nato dito sa langit. Amen? Dili na. Salamat nga ang balaang Espiritu nagpamatuod sa atong pagkaanak sa Dios ug sa atong pagkamanununod. Okay? And then number 3, I have only 5 minutes. Okay, number 3, ang balaang Espiritu, ang buhat sa balaang Espiritu in 2 Thessalonians chapter 2 verse number 13. But we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. And then number 3, ang balaang Espiritu nagbalaan o nagputli sa Kristohanon. Okay, the Holy Spirit sets them apart, and that is sanctification. And their faith the truth brings them salvation. So, kimo sabton, atong inumduman, okay? The praise, brethren, beloved of the Lord. No? Brethren, hinigugma, igsoon, no? Igsoon, mga igsoon ko, mga hinigugma diha sa Dios. So, it means that believers are precious and valued by God. Amen? Di ba kung naa kay hinigugma, tanang sakripisyo buhaton nimo. Hello? Di ba? Mugasto ka sa una kay mga young people, bisang gali karon. Ala, tanang gasto, tanang unsay gusto, paliton. Nya, wa pagay na klaro ha? Di ba? Pero klaro ka sa verse, mga hinigugma sa Dios. Munang una-una nimo karon nga wala may nahigugma nako. Inumdumi ang Ginoo may number 1 nahigugma nato. Amen?
Kanang mga tao nga wala kasabot, mabitan ang tao kung wala kay relasyon sa Ginoo, ang tao nga wala na luwas, panahon pag naida kong problema, manong sayon ra kayo pagbuhat og mga dili maayo. Ano man, wa man nila nasabtan nga naading labaw na higugma nato ang Ginoo. Kay kung una sa tanan bitaw kung ang Ginoo bitaw wala na higugma nato, ay di gyud ta ambot na lang kining dagway nato palang daan, no? Impiernohonon na kaayo. Diba? Pero salamat ang gugma sa Ginoo dagaya. That's why no, the moment nga gidawat nimo sa Kristo, believers are precious and valued by Him. Amen? Through the Spirit, the Holy Spirit changes the heart and sets a believer apart. So salvation involves faith in the gospel, not good works. And then, kung naklaro kayo sa Bible, Hebrews chapter 10, verse number 10. By the which we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. So kini nga verse nagtudlo mahitungod sa plano o kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Believers are made holy. Buot pasabot, we are set apart for God. O nang kita nga Kristiyanon, dili nato himuong Yahweh ang atong pagkaluwas nga magpuyo to sa pagpakasala because we are sanctified. We are set apart for God's purpose. Para sa buluhaton sa Ginoo. Mao nang giluwas ka, sugod sa imong pagkaluwas, hangtod karon, you are set apart for God's purpose. Para mobuhat ta, moalagad ta sa Ginoo para sa iyahang kahimayaan. Okay? So, sanctification happen not by repeated sacrifices, but by the one-time perfect sacrifice of Jesus Christ on the cross. Muna si Kristo, kausara namatay para sa atong sala. The Bible says, offering of the body of Jesus Christ once for all. Wala nagpakamatay si Kristo para lang sa mga pinili. Christ died once for all. Amen? Hebrews chapter 10, verse number 10. Klaro kayo diha, no? Hebrews chapter 9, verse number 28. Dili ko mo yan. So Christ once offered to bear the sins of many. Muna ang kaluwasan, simple ragyog kaayo. Simple ragyog kaayo. The very simple plan of salvation. Nganong inunana ramang kasayan, Pastor? Because Christ bore our sins on the cross. Okay, og lisod-lisuro na to, inunani. Okay ha? Og lisod-lisuro na to, kitang tanan mag-antos unta dito sa cross. Daghan siguro na to magdagan-dagan. Hadlok ilansang sa cross. Pero salamat Christ was once offered to bear the sins of many. And unto them that look for Him shall He appear the second time without sin unto salvations. Wow, pag salvation, pagkaanindot. Muna ang kaluwasan, simple ragyog kayo. Romans chapter 10 verse number 9, Romans chapter 10 verse number 13. Nga once nga gituuhan nimo si Kristo, ang iyang pagpalansang pagpakamatay dito sa cross, bayad sa atong sala. The Bible says, ikaw naluwas. Og napamatod ana, pinaagi sa balaang espiritu nga nagpuyo sa atua. Amen? Pastor, magpabilin lang ko sa pagpakasala, Pastor. Hey, hinamdaman na to. We are set apart for God's purpose. Kaya luwas ka, mayroon ka, Pastor, luwas ko. Yan, nagpuyo, gyapon ta sa pagpakasala. Di na to kalimtan nga naibunal ang Ginoo. Pag di na makayag bunal, uli sa kanak. Dagang maangin nimo. Dagang mapandul nimo. Okay? Padayon na to the next Sunday. Let's pray. Lord, salamat sa imong pulong. Ikaw Ginoo mag-bless nato sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. So let's